Magandang good morning. So, natatandaan nyo ang pangalan ko? Gisel Kongkang Border. Pero ang Bisaya, Hazel. No? Ang pangalan ni Gisel ay pangalan ng isang babae. Iwan ko ba sa dami-dami pangalan ng mga lalaki, babae bang pinili para sa akin? Ang sarap ng palit ng mga magulang. Tinatanong ko si nanay, bakit Gisel ang pangalan ko? Sabi niya ni nanay, ay anak, nagkamali magsulat yung kumadrona, no? Dapat Hansel. Hansel dapat. Nagkamali naman ang kumadrona, no? So, hanggang ngayon, dinadala ko ang kamali na ito. Noon, kung gusto ko akong magkakasalita malamang ako ng ating gustong pangalan, gusto ko yung pangalan ay Carlsberg. Kasi ang tatay ko ay si Carlos, ang nanay ko naman ay si Berlatita. Gusto ko yung combination ng nanay at tatay, di ba? Halimbawa, kapag nanay mo ay si Carrie, tapos ang tatay ay si Tunkon, kaya si Cariton, no? Diba yun ang gusto ng mga pangalan ngayon? Combination ng mga nanay at tatay. Ay may natindigan doon sa Cebu. Ang tatay ay si Domingo kasi sila siya sa kapistahan sa Santo Domingo sa January. Ngayon, ang nanay naman, nagkakataong si Concepcion ay sila sa December 8. Nung nagpamilyang sila, kaya anak, ang pangalan ng anak mo, Father, ang pangalan mo pala, Kondo. Ha? Kondo? Paano naging Kondo yan? Eh kasi Father, ako po ay si Concepcion. Ang aking asawa ay si Domingo. Totoo yan. Malasong pangalan yan. Malaswa yan. Ano kayo sulat sa bata yan? Pagbabalaki, no? Si Father, wala kami mag-isip. Gusto namin maipamana ang aming pangalan doon sa anak. Sabi ko, i-revise mo yan kasi pastos na pangalan yan. So, sabi ko sa kanya, sabi na sa akin, Father, ano sa suggestion mo? Gagawin mo condominium, no? Okay, so ito po ba kapatid ng mga pangalan, no? At alam nyo, hindi ko matatanggap ang pangalan ko, hindi na iya ako magpakilala, kaya na-all, talagang hindi ko magpakilala sa pangalan ko, ang hindi ikaw. Napari ko nun, no? Nung ako po ay nasa high school po ako, first year, tinawag na lahat ang pangalan ng mga lalaki, mayroon na role assignment. Ako wala. Sabi ko sa sarili ko, mamaya kasi nahan, hindi pa ko enroll. Nakakaya. Yung tinawag yung pangalan ng babae, kurang lang ko na, hindi lang. Diba? Malaki! So, yan po kapatid. Hindi ko matagal yung pangalan ng babae. Eh ngayon, nung ako po ay naging pare na, doon ko lamang natanggap na ang pangalan ko ay talagang ibigay na Panginoon ito para sa akin dahil na ay ayaw ng Panginoon na magkakaroon ako ng asawa. Kasi napamitan naman kung magkakaroon ng asawa, easy as ribbon. Yung pagkakali mo sinong dalaga ng mga babae. So, bawat sa akin po ay mayroong misyon. Okay? Kaya nga ay hindi sa aking pangalan na babae dahil mayroong misyon. Amen? Tayo po ay may Kristiyano. Tayo lahat ay Kristiyano. Lahat tayo ay tinawag upang magpapalaganap na mabuti balita ng ating Panginoong Kristo. So, tayo po ay tinawag. Kailangan tutugon tayo sa kanyang tinawag upang sa ganoon, ang kaharian ng Diyos ay mag-ahari sa ating puso at dito pa lamang sa mga lupabaw. Amen? Hello? So, kapatid, so ang tawag ko kayo ay recollection. Alam niyo, recollection? Ano yung pinag-recollection? Ha? Okay, so, recollection. Galang po yan sa root word na Latin. Yung 3 ay neglect again. Sa Tagalog ay balik. Yung collection, kolekta. Ikan collection. Hindi lang collection. Ikan collection. Ano ba ang kukulitahin natin? Ha? Ano kukulitahin
pupalistahin natin? So, ang pupalistahin natin ay ang ating mga karanasan bilang isang mananampalatayang Katoliko. Whether it is good or bad. At titingnan natin kung sa karanasan yan ay nalumba. Tayo po ay nalumba sa tamang daan. Hindi dating daan, no? Hindi yung tamang daan, kundi daan ni Kristo. Amen? Kasi yung tamang dating daan ay Porsyoriano. Yung tamang daan iglesia. So walang tamang daan at walang dating daan. Ang alam ko ay tagang daan doon sa kalukan. So ang daan na tinatawag ay daan ng Panginoon Yesu Kristo. So tingnan natin ang ating karanasan tungkol yan. Kung ito po ay masama, ating titignan, ating tapuhan ng sarili at itutulo ating sarili sa daan ng ating Panginoon. Kung ito po ay mabuting karanasan, mabuting karanasan sa mananampalataya, ito po ay nagbibigay sa ating lakas upang magpatuloy na sumunod sa ating Panginoon. Amen? So, ang revolusyon, ang meron dito na mag-anak, ang tawag ko diyan ay mayroon kapatid yan. Revolusyon, ibang tawag. I-retreat. Ang salitang retreat po ay ginagamit ng mga military. Diba? Hindi ibig sabihin na ibig sabihin ay atras ka. Hindi ibig sabihin na sumuko ka na. Okay? Atras ka muna. Titingnan mo muna kung mayroon ka bang kakayahan. Okay? Baka naman ay nahuhulog ka na sa kaaway at medyo delikado na ang inyong kalagayan. Okay? Kaya kinakailangan mag-retreat. Amen? Okay, so titingnan mo muna ang spiritual na kalagayan. Okay? Pagmuni-munihan, pagmulinayan ang iyong buhay spiritualidad. Okay? Katulad din ng mga negosyante, hindi ba mga negosyante ay ganun din. Hindi ka pwede mag-negosyo na hindi mo titignan kung saan ka nalugi at saan ka naka-finansya. Hindi po ba? Kasi kapag nag-negosyo ka, tapos ay ilugi mo na lahat, patay, bangka. No? Hindi mo kasi titignan eh. Diba? Pero din siya, ating kaligtasan ang napakahalagang negosyo ay negosyo ng kaligtasan. Bakit? Kasi kung mabangkrut ka, patay. Sa impirno ka pupulutin. No? Diba? So, ang napakahagandang negosyo ay ang negosyo ng kaligtasan. Kaya kapatid, kinakailangan yayaman ka sa iyong negosyo ng iyong kaligtasan. At dahil sa pagyayaman, dapat ay maakay mo rin ang iyong mga mahal sa buhay. Ang iyong mga kakilala, maakay mo rin doon sa kayamanan ito. Amen? Okay, so mayroon kong tinatawag na madaling pagyaman. Ano po? Ha? Ano po? Kung gusto mong yumaman ka agad, okay, magiging drug lord ka. No? Diba? Mayroon ng iba, magiging gambling lord ka. Diba? Mayroon ng iba, magiging smuggling lord ka. Pero ang napakalang kayaman ay praise the Lord. Palapakan ng Diyos sa buhay.